Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Daily Tribune. Title, Proud Bongbong on First Lady in the Coast Guard. Ito ang pahayag ng Pangulo. The First Lady of whom I have become very jealous because in my entire time in the military, hindi pa ako nakapaglagay ng estrella sa shoulder board ko. Sa kanya, 3 kaagad. Ito. Ang First Lady nakasaludo, full Coast Guard uniform as Vice Admiral. 3 estrella kagad. Galing. Kaya lang, tinignan ko dito, nakasaludo siya. Hindi, mga brother-in-arms sa Coast Guard, bago kayo magbigay ng ranggo sa inyong bibigyan, karapatan nyo naman, turuan nyo naman sumaludo. Ang saludo is naka-flat yung dikit-dikit yung mga kamay, ganyan, Ang kay First Lady, ang kanyang naghiwa-hiwalay, ganyan, Sorry to say, ang pangit tignan yung kanyang saludo. In fairness, kay President Marcos Junior, pag sumasaludo, talagang eksaktong saludo kay PBBM. Kay Marcos Sr., yan, eksaktong saludo, very snappy. But I'm very sorry to say, napaka-lousy ang saludo ni Vice Admiral Liza Araneta Marcos. Please lang, turuan yung magsaludo, yung mga binibigyan nyo ng ranggo. Dahil hindi magandang tignan, Ang kanyang, ito, ang layo, tapos, nakaganyan yung mga kamay, Mas mabuti pa, Girl Scout salute. O, diba? Ganyan ang Boy Scout salute, tinuruan tayo. Naka-clip pa rin yan, Okay. Vice Admiral, sa mga hindi nakakalam, iba ang ranggo sa Navy, ibang ranggo sa Army, Air Force, Navy, Marines. Pare-pares ang ranggo yan. Ang Navy lang ang naiiba. I don't know why. Ang kanilang 1-star general, tawag nila Commodore, equivalent yan ng Brigadier General sa other branch of services. So, Navy pala at saka Coast Guard, parehas ang kanilang ranggo. Kasi ang Navy, ang Coast Guard, dating member ng Philippine Navy, hiniwalay lang. So, Commodore, yan, si Commodore Tariela, 1-star general yan. Brigadier General ang equivalent sa Army. Pag 2-star na, Rear Admiral ang tawag. Major General naman sa Army, Marines, Air Force. So kung 3-star na, Vice Admiral, equivalent naman sa Army, Lieutenant General. And then pag 4-star na, ang tawag is Admiral. Equivalent sa Army is General. Diretsong General lang. So, may mga countries o may mga instances na ang ranggo, in normal times pala, hanggang 4-star lang ang ranggo. During war or emergencies, merong nabibigyan ng 5-star general. Example, General MacArthur. Sino pa? Noong World War II. General MacArthur, si Admiral Nimitz, si President Eisenhower, 5-star general yan. Meron nga nakaabot ng 6-star general Sino na ba yung, I think, ang 6-star general sa US 6-star general si General Pershing.
At saka si General Washington, yung first president ng United States of America. Alam ko, 6-star general. So, bakit nagkakaroon ng 5-star general? Kung sa giyera kasi, may mga allied countries, kagaya ng World War II. Nandyan ang US, Great Britain, France, Australia, Canada. So, pare-pareha silang 4-star general yung mga chief ng armed forces. So, somebody must command. Yung Supreme Military Commander ang tawag. Kaya binibigyan ng additional star, 5-star, para makommand niya yung 4-star generals ng allied countries. Ganyan po ang ano. So, ano na lang ito. Dagdag kaalaman ninyo. Si President Bongbong Marcos naman, in my entire time in the military, nag-training talaga yan. At ang alam ko, ang kanyang rango is, I think, First Lieutenant sa Philippine Constabulary. Nag-train ng iba't ibang training. Isa yan yung Scout Ranger course na naging controversial kasi ano ba siya? Ranger ba siya talaga o hindi? Doon sa Camp Texon, yung kampo ng mga Scout Rangers, nakasulat ang pangalan niya na isama sa regular class ng Ranger. Meaning, kung regular class, yung nakasama sa test mission. Ako, graduate din ako ng Scout Ranger. Kailang tawag sa amin is Scout Ranger Orientation Course. After our Scout Ranger Orientation Course, kung meron kaming test mission, isabak kami kaagad sa labanan at naging successful. Na-encounter kami, yan. Kasama na ako sa regular class. Kaya lang hindi kami naisabak. Hindi kami nadala sa test mission. Kaya hindi ako full-fledged na ranger. Hindi ako pwedeng magkabit ng tabak. Yung parang tabak. Parang espada nilalagay sa dibdib. So, controversial yan. To me, hindi dapat isama si Ferdinand Marcos Jr. sa regular class kasi hindi siya sumama sa test mission. Wala yun. Pabor-pabor kasi anak siya ng presidente. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang natagaan og yero si nanay, yang gitabangan kay tigulang na manggod. So siya ang nagdala sa yero ni nanay. Klaro gid si nanay ang tag-iya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay sa tagaan og yero. Oh. Muna na ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gid kay bustot oh. Para el labi pinang kapili. May kaayo, mga dagko na gid ang buslot. Pinanuli panda. So kini si nanay kulang na ni siya og siya ang nagpuyo ani. Ining balay ngayon ani na ang itsura sa atop. Nanay, pila na ni katuig nanay ang imong balay? Ngayon ani na ang itsura. Pilo ni gali oy, unga ide Pila na nanay ni katuig nanay? 21 ni gali tuig. 21 na katuig. So ikaw ra ani nanay nagpuyo? Ikaw ra ani nagpuyo ning balaya? Dili na kay si nanay ka dungog. Kuan. Imong apo? Kung ang mga apo kay gatrabaho man na sila. Oh, pila ka bukang yung apo nanay nga gatulugan si mo ah? Opat. Upat ka buok. So pila na rin nanay mong edad? 85. 85 na si nanay. So inaani na ang itsura sa iyang atop. Tama to Ginoo ta naka-atop ado ko na-license so atop ko yan nga ladakon. So si nanay dili siya kabalo mag Bisaya, so talaan lig siya. Salamat daw sa Ginoo sa nagtabang daw sa sin nga makaatop na siya.
Kay ani naman gid ang itsura sa iyang balay, so magatop na ni karon si kuya, kay gitabangan lang ni si nanay kang kuya sa iyang apo. So salamat kayo nanay. Salamat.